Alas 9:05 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng TUCP. Magandang umaga po, Sir Carlos, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga din po, Ma'am Patty, Ma'am Ricky, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayon pong araw ng paggawa. Okay, meron ba talaga tayong reason to celebrate? Masaya ba ang ating mga manggagawa? Kamusta po sila? Definitely po, no? Hindi po happy ang Labor Day ng ating mga manggagawa. Meron po tayong kinakarap na krisis ng presyo at krisis ng sweldo. Kaya napilitan na po, natulak na po yung ating mga manggagawa na ngayon po ay kasalukuyang nagmamarcha po patungong Menjola. Ang panawagan po, sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Oh, sahod itaas, ano po isa? Ibaba. Buwis ibaba. Buwis ibaba. Okay. So pag-usapan po natin itong mga hinihingi nyo po, no, isa-isa po. Yung sahod itaas, magkano ho ba ang hinihingi po ngayon ng ating mga kawang mga manggagawa, karaniwang manggagawa? Opo, no, ang pinaka-minimum na hinihingi lamang ng ating higit 5 milyon na minimum wage earners ay yung dagdag na 200 pesos na maisabatas ng Kongreso at Senado, no? Noong last year lamang ay nagpasa ang Senado ng 100 pesos, ang House of Representatives ng 200 pesos. Okay. Kaya lang, 1 year na itong 20th Congress, hanggang ngayon, wala pa rin ni isang hearing sa Kongreso man o sa Senado. Kasi wala na tayo pong inaasahan dyan sa ating Regional Wage Board na year in, year out naman, barya-barya ang binibigay. Correct. At ngayon pa nga, no, dinedenay pa na merong supervening event na kinakailangan magbigay ng kaagad na aumento sa sweldo. Oh, okay. So, 200 pesos po ang hinihingi yung additional daily minimum wage. And then sa buwis, ibawas po, ano pong klaseng buwis po ang gusto nyo pong ipabawas? Opo, no, ang TUCP ay may dalawang pangunahin na tax reform measure na pinapanukala. Una, yung tanggalin yung 12% VAT sa ating mga electricity bills, no? 12% VAT tanggalin sa kuryente. At yung pangalawa, yung para sa ating mga middle class na talagang naiipit po ng todo ngayon, yung aming patas bill, kung saan itinataas na po namin yung income tax exemption to 15,000 pababa, no? Kada buwan dapat libre na sa buwis at bawasan po natin ng halos kalahati yung binabayad na income tax ng ating mga kababayang nasa middle class kahit yung kumikita ng 100,000 pataas kada buwan. Sorry po, 15,000 pababa, wala ng income tax ang hinihiling po ninyo? Tama ho ba? Opo, no? Kasi currently, under the Train Law of 2018, 21,000 pababa ay income tax exempt. Yeah. Ngayon po, doon sa aming panukala, yung 50,000 kada buwan ang sweldo pababa, dapat po libre na sa income tax. Okay. Sir Carlos, good morning. Sir, ayon po sa Ibon Foundation, nakita po natin yung datos doon na sa ordinaryong Pilipinong pamilya, lalo na po nakatira sa NCR, ang realistic po na living wage nila is 1,200 pesos per day. So sa ngayon po na ang minimum wage natin ay nasa 695 at hihingi po tayo ng dagdag na 200. Kung ito po ba ay mapagbigyan po ng ating pamahalaan, is this realistic po para po ma-align yung policy po natin to the actual living cost po natin dito, lalo na sa NCR. Halimbawa, gawin na po nating ehemplo dito, no, na hindi naman po masasakripisyo yung mga employers, for example. Kasi nga, ang lagi sinasabi po ng mga employer, hindi kasi kaya, di ba? So, kung tayo, kung pagbibigyan namin kayo, magsasarado na lang kami. Ano po yung realistic po na talagang, siguro masasabi nating negosasyon na pwedeng mangyari po at compromise? Opo, no, under sa ating saligang batas, lahat ng manggagawa, pati minimum wage earner, ay may karapatan po sa nakabubuhay na sweldo. Yan yung binabanggit natin na 1,200 pesos. Opo. Ngunit para makarating po tayo doon at hindi naman mabigla ng todo yung ating ekonomiya, kaya namin pinapanukala yung 200 pesos bilang unang hakbang, yung salbabida para sa ating mga minimum wage earners para eventually makarating po tayo doon sa sinasabi nating living wage. So, doon naman po sa sinasabi ng ating mga employers na hindi nila kakayanin, magsasara na lamang sila. Meron na rin po kami pag-aaral kasama yung Ibon Foundation. Yung 200 pesos po only 9 to 10%
of their annual profit. So hindi po to usapin ng kung ibibigay nila ito ay maglulugi po sila. Baka po maaring mabawasan yung kanilang tubo pero wala pong malulugi dito po sa hinihingi naming aumento sa sweldo. Oo. Pero Sir Carlos, hindi rin po natin may pagkakaila na 98 or 99% po nga ng ating mga negosyo po, mga SMMEs, no? So yung 200 pesos po talaga, malaking dagok po yan, no? Sa mga, kunyari, gumagawa ka lang ng leche plan or whatever, kailangan mo ng kasama na katrabaho. Paano po po yun? Kasi maintindihan ko yung 200 pesos para sa mga big corporations, di ba? Mga kumpanya talaga. Sabi mo nga, it will only amount to about less than 10% of their gross income. But how about the MSMEs? Paano po sila? Opo, under sa ating kasulukuyang batas din po, meron tayong Barangay Micro Business Enterprise Act kung saan automatically po exempted from the minimum wage increase yung ating pong mga micro enterprises, those employing less than 10 employees po. Kung kaya ang aming panawagan naman po para po dun sa ating mga minimum wage earners na nasa mga micro enterprises, nananawagan tayo sa gobyerno, kung kayang magbigay ng 5,000 fuel subsidy sa ating mga tsuper sa jeepney, ay dapat maglaan din po ng pondo para po sa isang 5,000 monthly wage subsidy para po dun sa ating mga minimum wage earners sa micro-enterprises na automatically po exempted dun po sa ating existing regulation. Medyo mabigat yun, 5,000 a month wage subsidy. Ang kakarga po nito ang gobyerno. Kung may milyon-milyon po ito, kakayanin ho ba ng ating gobyerno na kada buwan mayroon silang 5,000 na subsidy? Nung ipinanukala po namin ito sa Senate Protect Committee chaired by Senator Win Gatchalian, sinabi po ng pamahalaan na meron pong higit 200 billion for the crisis response. Kinumpit po namin ano pa ang magiging cost ng monthly minimum wage subsidy na 5,000. Kahit isang give muna, isang bigay muna, ay ito po yung nag-amount lamang to less than 10% of that more than 200 billion na nilaan ng gobyerno para dito sa krisis na ito. Gayunpaman, kami rin ay nagpapanukala ng tinatawag nating wealth tax, yung solidarity wealth tax, dun sa ating pinakamayayaman na mga kababayan, patawan ng 1 to 3% na tax, additional yung ating mga 3,000 billionaires na Pilipino. Oo nga. Thank you. Sorry. Okay. Okay. Sir, every year, parang May 1, bukod po sa iba nating mga kababayan na maswerte na makapagbakasyon, inaasahan na po natin na taon-taon kada Labor Day, meron po tayong protesta, may mga panawagan tayo. Hanggang kailan po ba ito na taon-taon mayroong ganitong eksena? Wala po ba tayong konkretong timeline kung kailan natin maaabot po yung panawagan natin sa wage hike? For example po ngayon, hindi po ba natin kinukonsider na maghain ng panukala na automatic wage increase, lalo na kapag may mga crisis na external na nakakaapekto po sa atin. For example now, the oil crisis po, because we know that for every 1 peso na tinataas po ng ating mga produktong petrolyo, nagkakaroon po ng ripple effect yan sa ating pamumuhay. Hindi niyo po ba kinukonsidera na magkaroon po nga tayo ng ibang panukala naman maliban po sa taon ng pagpoprotesta? Opo, yung usapin naman patungkol sa protesta, kada taon, ito ngang this protest ngayon nasa kasalukuyang nasa rekto na ay talaga pong ito yung isa sa mga pinakamalaki dahil napilitan din yung ating mga manggagawa lalo under 4 na taon na po tayo sa ilalim ng Marcos administration pero wala po ni isang dialogue na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng labor sector. Kaya ito po mga protesta na to, panawagan ay patuloy din naman po na ginagawa dahil hindi po rin po nakikinig yung ating pamahalaan doon sa ating mga panawagan. Ang hinihingi lamang po ng ating mga manggagawa ay kausap yung Pangulo para po yung hinihingi niyo pong konkreto na timeline ay sana naman po ay mapagbigyan kahit yung ilan po sa mga demand na to para hindi naman po every time na lang Labor Day tayo po nagmamarcha at nagpoprotesta. Oo. Sir Carlos, kung karagdagang mga benepisyo, kunyari yung SSS, yung contribution, ma-offset ho ba yan? Kasi syempre iba po yung talagang ilalabas mo yung pera kesa sa yung yung mga benepisyo. Kumbaga in kind. Meron ho ba kayong naiisip na mga ibang alternatives po para po matulungan, maski na paano pa rin yung ating mga manggagawa? Opo, ito lalo sa panahon ng
crisis na ito, no, kami na unang nanawagan din, lalo dun sa mga contributions natin, SSS, DSIS, PhilHealth, Pag-ibig, na kung pwede nga yung mga current loans, magbigay sila ng moratorium in the meantime na nandito pa rin po itong crisis na ito at magulo pa rin sa Middle East. No? Gayun din, no, tinitignan din natin. Pangalawa talaga, yung isapin ng buwis. No? Kasi tingin namin, no, overtax talaga yung ating mga kababayan pero underserved. Kasi ang laki na ng napapataw ng income tax lalo dun sa ating mga middle class. Tapos bawat gastusin pa natin, pati na rin kuryente, meron ding 12% na Correct. VAT. Ngayon, yan ang number one nirereklamo din ng ating mga kababayan, yung Meralco bill. No? Ang bottom line ng lahat ng to, lahat po ng paraan, no, wini-welcome natin, sinusulong po natin para mapataas yung tinatawag nating uwing kita o yung take-home pay ng ating mga manggagawa na uuwi nila sa kanilang pamilya. Okay. So my last question lang, Sir Carlos, just to clarify, itong 200 additional na minimum wage po, across the board dito, kasi right now, di ba, regional tripartite board po, wages po ang nagdesisyon. So kung sakali man, gusto nyo lahat ng rehiyon po ay makatanggap po ng karagdagang 200 kada araw. Opo, no, yung 200 pesos po, ipapatong po yan sa minimum wage, Wage. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng region. At inaasahan po namin na ito na rin yung magiging hudyat ng reforma o pagbasura dyan sa tingin namin, no, bulok at palpak na sistema ng provincial rate at regional wage board. Okay. Ako naman, Sir Carlos, siguro bilang panghuling katanungan ko, para sa ngayong araw lang po na ito, no, balikan ko po yung sinasabi ko nga pong automatic wage adjustments. Kasi po, ayun na nga po, ayaw naman po natin na lagi may pagdurusang kinakaharap ang ating mga manggagawa. Kaya gusto po natin talaga, I guess lahat naman po tayo, gusto natin talaga ng konkretong aksyon. So ito pong automatic wage adjustment, it's not impossible because sa aking pong pagsasaliksik, although hindi po siya perfectong sistema, gumagana po siya sa mga bansang Belgium, France at US. Sabihin nila, these are first world countries. Pero gumagana rin po siya sa Brazil at Argentina na more or less kasabayan po natin pagdating sa ekonomiya. So, ito po hindi na kailangan ng mga manggagawa na humingi tuwing magkakaroon ng pagtaas sa inflation. Hindi po ba ito posibleng gayahin natin sa Pilipinas? No system is perfect even in these countries. Pero ano po yung sabihin natin konkretong solusyon nga po na hindi kada reactive tayo tuwing magkakaroon ng inflation rate na pagtaas, ano? Ano po yung inyong palagay po dito? Opo, no, yung wage indexation, kagaya na nabanggit nyo, no, sa Europe, actually best practice siya pagdating sa wage setting. Ngunit ang problema lang natin dito sa Pilipinas, kung kaagad nating i-apply yung wage indexation, kailangan muna nating itama yung base ng ating minimum wage ngayon. Kailangan muna natin silang pataasin at pagpantay-pantayin bago natin i-apply yung wage indexation. Actually, no less than yung Republic Act 6727. Actually, nakalagay doon sa ating mga regional wage boards, dapat regularly sila mag-aral at pantayan nila yung inflation para regular din yung pagbibigay ng aumento sa sweldo. Ang problem talaga natin dito ay yung implementasyon at nakakalimutan din yung criteria na tinatawag nating nakabubuhay na sweldo. So kung mai-index natin sa inflation at sa living wage, yan po ay win-win po para sa ating mga manggagawa. So it's possible, sir. Kaya naman natin. Ayun na nga, kailangan Oo. ipantay. Pero hindi po ba pwedeng Ayusin. parallel effort para habang tayo po ay nakikibaka sa pag ano niyan, umuusad na rin po sa Kongreso, kumbaga, itong batas na ito, hindi po ba pwedeng parallel? Kaya naman po yan, no? Kaya dalawa po yung panukala ngayon na pinangungunahan po ng kilusang paggawa, no? Una, yung 200 pesos na aumento sa sweldo. Pangalawa po, yung pagre-reforma, yung tinatawag nating national minimum wage, kung saan ang magsiset na po ng sweldo sa buong bansa ay yung tinatawag nating National Wages and Productivity Commission. Ito po ay kasalukuyan pong pinag-aaralan at in fact, ito po yung pumasa na sa Committee on Labor kung saan pinaiigting po yung criteria na kagaya na nabanggit nyo, inflation, naka-index. Unfortunately po, hanggang ngayon sa plenaryo, hindi pa rin po napag-uusapan at parang naiipit po. Oo. So kailangan talaga muna mas standardize muna, no? Para po parang ano lang 'yan pamasahe tuwing tumataas yung ang tagal-tagal bago po pumapayag ang LTFRB na magtaas sila ng pamasahe. Ganun rin 'to, no? Na dapat automatic, merong fare matrix, tapos may inflation matrix na pag tumaas po ang inflation rate, automatic na. rin umaakyat yung sahod. Correct ho ba, Sir Carlos? Tama po kayo, no? Kasi yun nga, kagaya nung banggit nyo, yung sa ating transport sector, ang oil kasi is deregulated, pero yung pamasahe,
overregulated. Oo, overregulated. So almost always, napag-iiwanan yung sweldo, yung kita ng ating mga manggagawa dun sa presyo ng mga bilihin. Ang presyo ng bilihin, every week tumataas. Eh yung sweldo ng ating mga manggagawa, every year lang pwede under sa Regional Wage Board system. Oo nga. Okay, nako Sir Carlos, sige po. Kami po, no, syempre agree kami diyan. Syempre whatever dagdag sahod sa natin talagang welcome po 'yan, lalo na ngayon po sa taas po lahat ng mga bilihin. Maraming salamat po Sir Carlos at mabuhay po ang manggagawang Pilipino. Mabuhay po, Sir Carlos.